kabukid. Okay. Good morning mga kabukid. Yung biyahe ko ngayon mga kabukid, kakaiba to dahil ako lang mag-isa. Kasi si Mrs. nagpabook ng ticket sa aeroplano dahil ang plano nga namin, magmotor lang ako. All set na lahat, naka-PMS na yung motor, nakaayos na yung, nagpalit na ako ng gulong, lahat na okay na. Nakaayos na yung gamit sa motor, lahat. Ang dala ko lang mga damit, sapatos, kunting isang sapatos sa damit. Tapos tinapay ko, yun lang mga kabukid. Kagabi nung nakahiga na kami, paalis na ako ng madaling araw, mga alas 3 sana. Pagdating nung alas 11:30 mga kabukid, nagbago isip ko, sabi ko magsakyan na lang kaya ako. Kasi naisip ko, meron kasi mga balita, may balita kasi mga kabukid na maulan pa sa Bicol. Ang naisip ko baka mahirapan ako magmaniho ng motor pag maulan. Kasi minsan hindi mo makikita masyado yung daan mga kabukid, o kaya ikaw ang hindi makikita ng kasalubong mo, kaya kasunod mo. Kaya sabi ko mag-ano na lang ako, magsasakan na lang ako. Last minute mga kabukid, biglang tayo si Mrs. Naghanda na naman siya ng mga dadalhin na naman. Kaya napuyat kami kagabihang, pati siya tulog kami alauna, inano namin yung mga dalahin, kung ano madadala. Kasi sayang nga naman yung sasakyan, walang laman. Isang biskuit ng mga kabukid, pasalubong sa Tagabun, taga-Tabis, wala akong nadala. Kaya pasensya na kayo. Tapos mga kabukid, ang iniisip ko pa, yun nga, maulan sa Bicol. Tapos pinaka long drive ko yun, first na long drive ko sana mula Manila hanggang San Leyte na motor. Dati sanay ako magmotor, lagi ako nagmumotor, pero hindi malayuan, malapit Manila lang, Metro Manila, Antipolo, yung mga ganun lang. Sa ngayon kasi mga kabukid, siyempre aminin natin, medyo nagkaedad na tayo, pero kaya pa naman. Ang problema lang mga kabukid, yun nga, maulan. Tapos ang iniisip ko pa, hassle kasi pag takbo ka na, biglang mabutan ka ng ulan, di kaputi na naman. Para bang hasilan ako talaga. Kaya sabi ko, sasakyan na lang. Ayun, biglang nagsasakyan. Ngayon, ako lang mag-isa. Kaya ba't wala si Mrs., wala akong katabi. Kasi wala eh. Pero susunod siya nga, nakabook na siya ng ticket pa Southern Leyte sa 30. Ngayon pagbalik, sabay na kami dalawa. Meron lang kasi akong importanteng gagawin sa Visayas mga kabukid, kaya biglang napauwi. Shout out pala mga kabukid kina Zoe Dapugi, Gia, Abiana Ray, kay Loy G, kay Palong, kay Langlang, kay RB. Shout out sa inyong lahat dyan sa Mindanao. Shout out sa lahat ng Pangasinan. Shout out na by Melchor, bye. Shout out sa iyo, bye. Sige mga kabukid, update na kayo. Time check mga kabukid, alas 9:48 January 20, 2025. Sige mga kabukid. Grabe mga kabukid, ito yung sinasabi ko pagka tanghali na umalis ng Cavite. Tingnan mo, anong oras na mga kabukid? Ay 10:30 na. Tingnan mo yung traffic dito pa lang, Cavite pa lang ito mga kabukid. Di pa ako nakalabas ng Tansa, Rosario, General Trias, wala pa. Sobrang traffic. Kaya ito yung kaibahan talaga pag umalis ka ng madaling araw tsaka ganitong oras. Kaya gusto ko talaga pag umalis ako mga kabukid, mga madaling araw o kaya gabi. Kasi sa gabi kahit papaano mga kabukid, wala na masyado ring sasakyan. Pero pagka mga alas 6, alas 7, marami pa yan, rush hour pa yan. Mga alas 9, alas 10, yan, mga ganyan, wala na sasakyan yan mga kabukid. Kunti na lang, hindi na busy masyado yung kalsada dito. Pero pag ganitong oras mga kabukid, grabe, wala, kanina pa ako. Slicks na tayo mga kabukid. Sa wakas, awa ng Diyos, nakalabas na rin tayo sa traffic Cavite. Dito tayo sa Slicks, stopover, pahangin lang muna ako saglit. Tapos siguro kakain dahil wala pa akong kain mula kanina pagalis ang bahay. Pahangin lang ako saglit. Tapos kakain, kung ano makain, titingin pagka meron pinadala si commander na pagkain dito eh. Titingnan ko na lang. Time check, alas 11:30. Yun mo, alas 11:30 tayo nakalabas ba sa traffic galing Cavite. Anong oras ako umalis? Alas 9:30. Dito na tayo sa Sariaya.
Ito yung tulay mga kabukid na nasira nung bagyo. Hindi ko na matandaan kung anong bagyo yun. Ilang taon na yun. Tagal ba tapos? Ito yung tulay na nag-uugnay ng San Juan to Sariaya. Kaya dati nung umuwi kami na Sirato, hindi kami approaching. Pagbilaw na tayo, traffic. Grabe oh. Pero okay lang. Kaya yan mga kabukid. Dandahan lang. Ito kang manok na mga kabukid. Ang hirap pag video, yun oh. Ako lang mag-isa kasi. Sinsa na mga kabukid kung malikot yung camera kasi walang tagahawak, walang camera girl. Solo natin ngayon mga kabukid. Back to Maharlika Highway tayo. Palabas na tayong Bitukang Manok. Back to highway mga kabukid. Alas 3:30. Una na mga kabukid. Ayan o, dagat na o. Ayan o. Bukid o. Ayan o. Ayan yung dagat mga kabukid o. Ayan mga kabukid. Dito na siya gumaka. Medyo ano, nag-build up yung traffic ay wala pala. Ano lang, may huminto lang na ano, dump truck, nagdano ng buhangin. Mga kabukid, nandito na tayo sa crossing ng Tabugon. Mga kabukid, panoorin nyo yung daan mga kabukid oh. Yan mo, kalalampas ko lang ng ano, paglampas to ng ano mga kabukid, Tagkawayan. Ganyo, ako lang ang papuntang Bicol, ako lang mag-isa. Meron akong mga ilan mga kasalubong, motor, truck, saka bus. Pero yung papuntang Bicol mga kabukid, ako lang. Time check mga kabukid, alas 7 ng gabi. January 20, 2025. Sige mga kabukid, wala kayong makikita. Update ko lang kayo mamaya kung pagdating ko ng Matnog, kung anong oras ang makakarating. Atawin ko na to mga kabukid. Mga kabukid, nandito na tayo sa Matnog. Dumating ako mga 12:30. Pasok na tayo. Daming pila mga kabukid oh. Mga truck. Yan, mga kabukid, yan yung sakyan natin oh. MV General Santos, Santa Clara. Meron din dito nag-loading mga kabukid. Loading na mga kabukid, alas 2. Alas 2 ng madaling araw, mga matapos mag-loading 2 oras, alas 4. Tapos mga 1:30 ang takbo ng barko, 1:30 oras, alas 5:30, alas 6. Nasa kabila to, pinakamaaga yan, alas 6. Meron din pala dito, ngayon ko lang nalaman mga kabukid. Nagbiyahe rin parang Kalbayog dito. Matnog Kalbayog. Kaso lang hindi ko alam kung mga truck lang ata yung papayagan dyan. Walang ano eh, walang private. Kasi puro truck lang nandyan. Ay hindi, meron palang private. Problema lang yung ano nyan. Mahal ang pamasahe nyan. CUL. Gusto ko magmotor galing Manila mga kabukid, pero parang pwede siguro galing Manila papuntang Leyte, pero siguro pagbalik baka isakay ko na dyan sa CUL eh. Tinanong ko na yun kung magkano pamasahe. Pag walang kasamang tao, padala lang 6.5, pero pag may kasamang tao 5.5, bukod yung pamasahe ng tao. Tinanong ko na mga kabukid para alam ko na kung sakaling magmotor mo kami papuntang Leyte, pagka tamad na akong pagbalik na Manila magmotor, karga ko na sa bus. MV General Santos. Sige mga kabukid, update ko kayo mamaya kung anong oras tumaalis dito. Good morning mga kabukid. Nandito na kami sa Alin. Salamat sa Diyos. Pero hindi pa ano yung barko. Tama talaga yung sinabi ko kanina. Pinakamaaga alas 6. Ang mga kabukid, anong oras na? 5:54 ng umaga. Umalis ako ng Cavite alas 10. Nakarating ako ng Matnog alas 12. Alas 10 ng umaga, nakarating ako ng Matnog alas 12 ng ating gabi.
Pero maraming hintuin mga kabukid. Kumain, nagpa-vulcanize pa ako dahil may pako na naman yung gulong. Pero maliit lang na pako naman. Okay na naman sana kahit di ko ipa-vulcanize kasi hindi naman sumingaw ng malakas. Pero ang iniisip ko kasi gabi ang maabutan ako ng gabi sa daan, baka doon ako maplatan. Kaya pinagawa ko na. Tapos pagdating ng Matnog alas 12, nakasakay kami, nakasampa ako ng barko nagloading ang barko alas 2. Umpisa ng loading yon. Tapos natapos mga alas 4 mahigit, alas 4 Gs ata yun. Tapos takbo niya, ayan hanggang ngayon di pa nakadaong, malapit na alas 5:55. Kaya alas 6 talaga pinakamaaga nga. Ang nabayaran ko pala kagabukid kagabi sa barko 1,680. Tapos 35 pala yung LG, yun lang yung stamp na binibigay. Tapos meron pang 30 yung orange na stamp naman. Tapos 129 sa PPA. Kaya 1,874 lahat. Tapos naka-2 full tank na ako galing Cavite. Una 2,650, tapos 2,700. Tapos pagdating ko mamaya sa Tacloban, full tank ulit ako, mga another 3,000 na naman yun mga kabukid. Kaya kung may bala kayong magbiyahe tapos meron kayong sasakyan, siguro mga pinaka-budget nyo 15,000. Kasama na hotel yun, kasama na pagkain. Ako sa pagkain, tipid kabukid, itlog lang sa akin, okay na. Tapos pag marami pa kayo, mga tama talaga yan, mga 15,000, mga 2 kasi mag-hotel pa kayo. Kung mag-hotel kayo, pero kung hindi na kayo mag-hotel, makakatipid kayo mga kabukid. Yun nga lang, sasakyan lang kayo. Nakapahinga naman yung mata ko kabukid dito sa sasakyan, di ako bumaba ng barko. Ay di na ako umakit sa taas, dito na ako sa sasakyan. Napahinga ng konti kaya pwede na. Takbo na tayo ulit. Sige mga kabukid, update ko lang kayo mamaya. Saan tayo makahanap ng almusal nito? Tsak, Kalbayog ba o bahala na. Labas na mga kabukid. Alas 6:08 ng umaga. Tama talaga yung estimate ko mga kabukid. Pinakamaagang daong alas 6 ng umaga. Sige mga kabukid, labas na tayo. Touchdown Allen, Northern Samar. Hanap po na ako ng makapihan. Akit sana ako kayo na sa barko bago dumaong kape, kaso lang tinatamad na ako mga kabukid. Umagang kay ganda, Samar. Grabe na alas 10 ng umaga kahapon. Nasa Manila pa tayo, nasa Cavite pa tayo. Alas 6 ng umaga. Nandito na tayo sa Samar. Sige mga kabukid, update ko na kayo mamaya. Hahataw na naman ako. Kabukid, alas 7:20. Kalbayog na tayo. Salamat sa Diyos na nakarating tayo sa Kalbayog ng dahan-dahan. Kahit walang tulog. Pumipikit na yung mata ko kabukid. Masakit na. Hindi kasi ako nakakape dun sa halin eh. Dapat nagkape ako ron pagbaba ng barko, di na ako nagkape. Dito na lang. Hanap tayo ng makapihan dito mga kabukid. Pag di na talaga kaya kahit anong kape, hanap na ako ng hotel kahit maaga pa lang. Tulog na ako. Pero kung kaya pa, pag nasayaran ng kape yung labi natin, kung biglang magising, tuloy-tuloy ito mga kabukid. Kinain ko lang kahapon maghapon 3 itlog,
tsaka 4 na hiwa na adobo. Pero okay lang yun kasi mga matataba mga kabukid. May lakas tayo ng konti. Kaya maabot tayo ng ganito na walang tulog. Meron pa nga dyan, pag pinabaho ni Bossing yan, ni Hasmin. Mamaya kainin ko rin yan pagkape ako. Hindi kasi maganda yung magkakape mga kabukid na walang laman yung tiyan. Tara mga kabukid, Gandara Summer na tayo. Hanap ako ng kape mga kabukid. Ayaw ko sanang magkape dito sa ano eh. So lang wala talagang kailangan. Medyo ano kabukid, medyo nainitan yung labi ko pero hindi pa masyado naramdaman yung ano ng kape. Ay may konti. Sobrang init eh. Alas 8 na. Alas 8:14. Gandara pa tayo. Tumawag si Mrs. mga kabukid, si Jasmine, gusto niya matulog na raw ako. Anong oras pa? Alas 8 pa ng maga. Sayang naman yung ano oras. Kaya pa naman. Malugan na tayo mga kabukid. Alas 9:30. 9:30 Katbalugan. Approaching Tacloban na tayo. Papuntang Tacloban na. Nung nakainom ako ng kape pala mga kabukid, naramdaman ko yung ano eh, power ng kape. Gumanda yung ano, dilat ng mata ko. Kanina nung di pa ako nakainom, pumipikit na eh. Kaya hahatawin ko to para bago ako antukin, lapit-lapit na. Dito tayo sa ano nga, kabukid. Kumain ako. Ano, bulalo lang. Kasi ito yung baon ko na adobo. Binigay niya yung boss yun. Ayan. Kain tayo, kain. Alas 3. Dito na tayo, Southern Leyte na. Bye Melchor, bye. Shout out sa'yo, bye. Dito na naman ako sa lugar mo, bye. January 21, 2025. Paano mga kabukid? Dito walang ulan, no? Doon lakas ang ulan kanina ron. Maraming salamat Panginoon. Parating ng matiwasay, ligtas, walang aberya. Walang tulugan mga kabukid mula kahapon alas 10 ng umaga hanggang ngayon. Diretso. Kaya kumain ako doon sa Tacloban para pagdating dito tulog na lang. So paano mga kabukid, dito ko natapusin yung vlog na to. Sana huwag kayong magsawang sumuporta mga kabukid. Sa mga hindi pa nag-like, nag-subscribe, baka naman pag-like at share na rin yung video natin mga kabukid. Maraming salamat. Till the next one.